Uy, what's up guys? Kamusta? So magandang umaga na naman po. Pero hapon to na-upload. Pero anyway, may nagtanong ano daw yung magagawa mo sa 5K budget na pure 12 volt solar setup. So ito siya. Meron kang ganito, dalawang 25 AH 12 volts battery. Ang isa nito is 1,200 up to 1,400, depende sa store. Kung magagawa mo yung online kakuriputan mo, gagamit ng coins voucher, pinakamababang pwede mo makuha dito is 1,1 hanggang 1,2, depende sa store, voucher and coins mo. Then, so dalawa neto, makaka-avail ka. So kung dalawang 1,2 makukuha mo, that's 2,400. Then sa panel, magdiretsa ka na ng 100 watts. Para naman, kasi kung kukuha ka ng 30 watts na gaya na nabili ko dati, ang babala ng harvest niya, tapos nasa 1,000 yung presyo. So doble mo lang yung presyo, nasa 1,700. Kung makaka-discount ka voucher coins, makakuha ka niya nasa 1,500. Di makaka-less ka. Tapos 100 watts pa siya, higit triple nung 1,000 na pesos na value na 30 watts na mabibili mo. So yun na siya. So meron kang dalawang 1,2, so 2,4 plus 1,7, nasa 3,9,4K something na siya. Then yung 1K, doon mo na siya pipira-pirosuin sa mga ganitong price, sa mga ganitong pyesa. So meron kang ganitong SCC, PWM, 200 pesos hanggang 250, 300, sagad na. Kunin mo na yung pinamataas na amp rating niya, may gato mo din sa taas yun. Itong kinuha ko is 10 ampere lang, kaya pang testing ko lang naman kasi yan, kaya ganyan lang pababa, so napakamura. Pero kung consider mo yung future setup mo and mag-upgrade ka, kunin mo na yung 30 amp rating nito para naman mas malaking panel yung magkasya. Next, sa mga paraphernalia, good items, curricular, meron tayo dito mga extrang. Una is yung step down. So papababain niya from 12 volts, gagawin niya 6 volts or 5 volts, depende sa ibang piyesa mo. Meron ka ditong fast charging module kung gusto mo mag-charge ng cellphone. Okay siya sa mga smartphone ngayon na fast charging. Yung kasing nasa USB nito, pambagal mag-charge niyan, abuti ka ng 8 hours para lang mapuno yung cellphone mo. So gamit ka nito, magiging 4 hours na lang siya. Next is kung meron ka naman mga remote control laro ang battery sa bahay, meron kang ganito. So bili ka lang ng rechargeable na ganito, then may ganito ka uli. Then di USB rin siya, pwede mo siyang isaksak dito. Hindi ka na ng battery ng gamit na ganito. Next is mga bombilya. Dalawang uri ng bombilya, isang DC bulb and isang AC bulb. So meron din tayo dito 12 volts na DC bulb. So kung meron kang pure 12 volts na setup, mag-convert ka na ng puro ganito, ito na gamitin mo. Di na to gagamit ng inverter and mas tipid siya. Bakit mas tipid? Kasi hindi na siya dadaan ng inverter. Yun lang po yun. Pero in terms of consumption, parehas lang po yan. 5 watts is still 5 watts. So yun lang yun. So hindi totoong porque nag DC bulb ka, mas tipid na. Ang tinipid mo lang doon is yung inverter. Hindi na, nawala yung power loss ng conversion from DC to AC na power loss. Meron doon yun. So paano ito pinapagana? Simple lang, gagamit ka lang ng mga wires. Ito mga ganito. Then meron kang 12 volts na battery. Ito. Try natin kung kaya ko siyang paganahin gamit ang isang kamay. Ito pala mas mahaba. Suksok dito. Then ito sa gilid, ito sa ibabaw. Ayun na siya milaw, no? So ganun lang siya. Pero syempre gagamit ko nito ng mga socket since ganun siya naka-design. Yung ibang bulb is walang gantong thread. So kailangan mo siyang i-layout ng nakalapat sa plywood. Depende sa bulb na bibili mo, pero basta may positive and negative at mahuhula mo kung nasan yung positive negative niya, pwede mo siyang gamitin. Yun. And syempre pure 12 volts ka, alangang hindi ka mag-ventilador, meron tayong mga DC motor din syempre to. So DC motor siya, may positive and negative din, gaya nito. So naiiwang kable ko na lang dito is ito yung negative. Nung hinugot ko siya sa pinanggalingan niya is nakalas yung positive na kable. Kailangan ko pang ihinang gaya nito. Pero syempre for demo purposes pwede pa rin mga to.
ba't ganito yung itsura nito? Dito mo pwedeng ikabit yung mga fan. Pero merong mas matinong nabibili na DC fan. Lagay ko sa comment section or sa description yung link kung saan ka mas makakabili ng mas matinong DC fan na pang ventilador. Gaya ng ganito. Ito, nilagay ko siya sa loob nito para may case. Then, ayun siya. Pag DIY ka lang, ihinang mo lang or i-stick glue or anything na pwede mo ikabit na may tiwala ka. Ayan. Then, wala. May ventilador ka na. So, ganun na siya. So, yun yung mga papapagana mo. And, kung tatanungin nyo is yung duration and gano'ng karami yung pwedeng pagsabay-sabayan, yun na po is nakadepende na sa capacity ng battery nyo and capacity ng solar panel. So kung kukumpitin nyo, meron kang dalawang 25 dito. So 50, parehas siyang 12 volts. So 50 times 12, that's 100 churo. Teka lang magkukumpit lang ako. Yun, so 12 volts, 50 ampere. So that's 600 watt power. Pero since lead acid siya, 300 watts lang. Then sa 300 watts, bigyan tayo ng example nito. Meron tayo ditong 5 watts na bombilya. So kung meron kang isang 5 watts, gagamit ko siya ng 10 hours, that's 50 watts. So sa 10 hours is 50 watts. So meron kang 300, so sa 60 hours ba? O basta yun. Yun siya. Yung mga pwede mong gamitin. So pwede kang mag-charge, pwede kang magpailaw, pwede kang mag-ventilador. And yun yung mga pwede mong, medyo limited siya since DC nga lang, and the rest ng appliances puro AC na yung kailangan. So di ka masyado makagamit ng mga appliances. Try nyo mag-research, merong mga rice cooker, heater na pinapagana ng DC. Wala lang akong ganun, pero may available yun sa merkado. Check nyo na lang. Yan siya. So itong setup ko na to is ito yung nasa taas ng bahay namin. Sa ginagawang para may ilaw kami dito. So ilaw lang talaga siya. And yung luma kong panel, ito yung gamit ko ngayon. Yan yung pang supply ko sa maliit na battery to. Then yung buong setups nasa baba, andun yung mas malaki, nandun yung Pato ko at saka yung MPPT na charge controller. So yun lang. Kung may question kayo na hindi ko na cover, comment lang kayo kasi limitado lang yung memorya ko and hindi ko kayang sakupin lahat ng mga pwedeng i-content. And kung magpe-pure DC pala ko, suggest ko para hindi kayo gaano malito, pili kayo ng wiring na magkaibang kulay para may palatandaan kayo kung ano yung positive tsaka negative. Kasi kung bibili kayo ng isang wire lang, isang kulay lang, kunyari ito, dalawang dilaw, mahirapan ko i-identify kung alin yung positive negative. Okay siya kung AC yung build nyo, like naka-hybrid kayo tas diretso AC lahat, okay lang pares ng kulay kasi kahit magkabaliktad okay lang, ganun sa AC. Pero kung magpo-pure 12 volts DC kayo, ito siya, kailangan nyo magkaibang kable para di kayo malito. Unless sobrang galing nyo naman na hindi na kayo nalilito sa mga connection nyo kahit kailangan nyo ng palatandaan para sa DC. Pila lang kayo ng mga electrical tape para magaling ng palatandaan sa dulo kung magpa-pure DC kayo. So ano yung mga components nga pala, buti ka na makalimutan, mga mabibili nyo sa halagang 5,000. So dalawang battery na ganito. Other option nyo is isang malaking blocking tipak na 50 ampere 12 volts. Nasa 253k ang presyo ng siguro. I-screenshot ko na lang din, lagay ko sa screen dito. Ayan siya. Pero kung low budget, dalawa nito pwede na. So 1,2,1,2,2,4 plus 1,7. So 2,4 plus 1,7, that's 4,9. Then ito is 200. 4,1 pala. 4,1, then 200 pesos na ganito, that's 4,3. Cables nyo halagang 300, pwede na. Then meron ganito 50 pesos hanggang 100, depende sa dami ng port. Bumbilya 50 isa. Then yung DC motor is nasa 200, depende sa laki ng motor. And yung mga iba pang paraparnalya gaya ng ganito, yung LEC blade, punta lang ko sa junk shop or pag binakasulo mo kayong magbabasura, boss baka meron kayong ventilador, yan, ganyan. Then isaksak nyo na lang siya sa nguso ng DC motor, then wala, may DIY ka na. Ayun, so yun lang. Meron din, pwede rin pala may ganito, at ka naman kalimutan, buti nandito siya. Pailaw din to, pang aesthetic.
May nakalagay din ditong positive negative nyo. Testing natin. So ito is a positive, ito is negative. So umiilaw siya, sadyang maliwanag lang ngayon. So hindi siya halata kapag maliwanag. Pero pag madilim at may ganito ka sa inyo, magandang effects niya. Yun lang, share ko lang. So yun lang. And kung may tanong pala kayo, clarification, suggestion, question, violent reaction, chemical reaction, substitution, tanong lang kayo sa comment section and sasagutin ko naman siya kapag available ako. Mostly gabi kasi pang gabi ako gising, vampira po ako. Yun lang, subscribe po. Salamat, bye.